Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga po. Tayo po ay mag-uumpisa na ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayong morning po, morning devotion. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo mag-umpisa na. Salamat sa Panginoon at muli po ay tayo bagamat online, hindi magkakasama personally, pero patuloy tayong pinag-iisa ng Panginoon upang patuloy na makarinig ng kanyang makapag-aral ng kanyang mga salita ngayong umaga bago natin simulan ang ating umaga. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo makinig at mag-aral ng kanyang mga salita, tayo po muna ay umawit para sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. Sabi po dito sa awitin, salita mo. Kung alam nyo po yung awitin, ito ay sabayan nyo rin po ako. Hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas, ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa sakit at karamdaman, kay mo Jesus ang pinang kagalingan. Salita mo, Lord, hallelujah. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah. Salita mo, Panginoon, ay patuloy naming nararanasan, Panginoon. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, hallelujah. Salita mo, panghahawakan ko. Yes, Lord. salita mo, Tapat at totoo ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Purihin ka, sagot Panginoon. mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, Panginoon, ay tapat at totoo. Salita mo, Panginoon, ay panghahawakan ko, Panginoon. Yes, Lord. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Yes, Lord. Ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan.
salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah. Salita mo, Panginoon, panghahawakan namin, Panginoon. Sabi din sa awitin, salita mo, tapat at totoo. Hallelujah. Salamat sa bawat salita mo, Panginoon. Salamat dahil patuloy kami nakakarinig ng iyong mga salita, nakakapag-aral ng iyong salita. Yes, Jesus. Salamat muli sa umagang ito na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, upang patuloy na makapaglingkod, upang patuloy na bumangon para sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Alam namin, Panginoon, na kasama namin kayo sa umagang ito. Kayo ang patuloy na makita sa maghahayag ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. At higit ang iyong mga salita lamang ang maihayag sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. Tunay kang dakila, O Diyos. Ang salita mo'y tapat at totoo, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat. Purihin ka, O Diyos. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Happy New Year po. Abot pa. Amen. Happy New Year po dyan sa Pilipinas. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Tayo at naputol po yung ating live. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Katulad po ng binabanggit ko kanina, ay out pa po na bumati sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon sa bawat isa. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at muli, salamat sa biyaya ng Diyos. Nandito po muli tayo sa Door of Faith, Abu Dhabi, United Arab Emirates po. Purihin ang Diyos. At katulad po ng nababanggit natin dati, dito po ay madaling araw pa lang, diyan po ay umaga na sa lugar ng sa bansang Pilipinas. Amen. At sa iba pang mga katulad ng bansang Pilipinas yung oras. Amen. Dito po kasi sa sa Middle East ay like dito sa sa UAE, 4 na oras po yung advance ninyo, 4 na oras naman yung late namin diyan sa Pilipinas. Pero bagamat ganon ay purihin ang Diyos, ay tayo po ay nagkakaisa pa rin sa Espiritu na patuloy pong mapaglingkuran ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos at bago pong lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na marami kayong bagay na gusto pang ituro sa amin sa tangkang Salamat Espiritu for your guidance sa bawat isa sa amin, for your leading Holy Spirit. Tunay nga na kung wala kayo, Banal na Espiritu, ay hindi po namin mauunawaan kung ano yung nais nyong mangyari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya niyo po, O Diyos, ngayong umagang ito sa pag-aaral po namin ng inyong salita, ay patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming bigyan ng full revelation ayon nga po dito sa inyong mensahe ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kamanggagawa ko, mga pastor, mga kamanggagawa, mga miyembro, Panginoon, pagpalain niyo po silang lahat at nasan man silang dako ng mundo, Panginoon, ay dalangin ko po, O Diyos, na ang kapayapaan ay lagi po nilang maranasan na aming Ama. Maraming po salamat, bless your word, at pagpalain niyo din po makikinig ninyo yung salita at magdadala niyo yung salita, Panginoon. Maraming po salamat, purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung mag-aaral na ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Dito po sa Book of Matthew, o Matthew, chapter 14, verse 19. Amen? Hallelujah. Sa Matthew, o unang libro ng Bagong Tipan. Amen? So, sa Matthew, sa Book of Matthew, chapter 14, verse 19, doon po tayo magbubulay ng salita ng Diyos. Amen? Babasahin ko po sa Tagalog version dito sa Ang Salita ng Diyos, Biblia. Ang sabi po rito sa chapter 14, verse 19, inutusan siya ng mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya at ibinigay naman nila ito sa mga tao. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. At hindi po natin ang pag-aaralan ay kung paano pong naghimala ang Diyos. Amen. Hindi po yun ang mensahe ng Diyos. Amen. Yung paghimala ng Panginoon. Dahil alam na natin, naghihimala talaga ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Amen. Sabihin nyo nga po sa inyong katabihan, ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. At kung wala ka namang katabi, katulad ng binabanggit natin, pakisabi mo sa sarili mo. Amen. Na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Alam naman natin na kapag ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan, He can do everything. Hallelujah, para sa kanyang mga anak, ayon dun sa kanyang kalooban. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito ito po yung revelation sa akin ng Panginoon, ay kung paanong nanalangin si Jesus sa Ama. Amen? Ito po yung titingnan natin dito, kung paanong nanalangin ang Panginoong Jesus sa Ama, amen, bago nangyari yung himala. Amen? Dun muna po tayo sa kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus bago yung himala. Actually, itong verse na ito po yung paghihimala niya, hallelujah, sa 5 tinapay at 2 isda. Amen? At napakain yung 5,000 lalaki, hindi pa kasama sa bilang ang babae at mga bata. Amen? Yun po yung kabuuan. Pero ang pinag-aaralan po natin, as I said, ngayong umagang ito ay kung paanong nanalangin si Jesus sa Ama. Amen? Kasi dito, ay binigyan ako ng revelation ng Panginoon kung paano ang Panginoong Jesus na tama yung kanyang ginagawa, amen, sa pananalangin. Amen. So, pag-uusapan po natin ngayon ay yung pananalangin. Ngayon, kung titingnan natin dyan, ay may 2 bagay na itinuturo ang Panginoon sa pananalangin. Una, dyan sa talatang 14, sa kapitulo o versikulo 19, ang itinuturo dyan, number 1 ay looking up to heaven. Looking up to heaven. Pangalawa, he have thanks to the Father because he received the answer on his prayer. Amen. Nung tumingala ang Panginoong Hesus, nung siya nananalangin, tumingala po ang ating Panginoong Hesus at pagkatapos nun ay nagpasalamat siya. So, 2 bagay ang ating pag-aaralan, pero ang pagpupukusan po natin dito ay yung pananalangin. Amen? At alam nyo, ang sabi nga riyan ay looking up to heaven. Ang Panginoong Hesus po ay nanalangin sa langit. Pansinin po natin, pag po ba tayo nananalangin, tayo po ba'y tumitingala sa langit? O tayo ay tumutungo pag tayo nananalangin? Ngayon, kung tayo tumutungo, ay sino yun nandun sa sa tinutunguhan natin? Amen? Sino po yung nandun sa baba? Like for example, ganito, nananalangin tayo, nakatungo tayong ganyan. Ay baba yan, so lupa yan. Amen? Sino pong nasa lupa? Sino pong nag-ahari sa lupa? Si Satanas, tama po ba? Kaya mga kapatid, dapat tama yung ating pananalangin. Ang pananalangin ng tama po mga kapatid, na ayon sa Biblia, so this is the biblical way how to pray to the Father, dapat ay nakatingala. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nga po ninyo yung mga katabi ninyo. Ano po yung reaction? Amen? Dahil tayo, kahit ako, ay
nirebuke din ako ng Banal na Espiritu how we are pray. Na basically, ang alam ko din is nakatungo tayo pag nananalangin. Father God in heaven, ito po yung aming mga panalangin. Ito po yung dinudulog namin sa inyo. Nakatungo tayo. At hindi natin namamalayan sino yung naghahari sa mundo. Hindi po ba si Satanas? Kaya palaging pag tayo nananalangin mga kapatid, ito yung gusto pong i-highlights ng Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Amen? Na dapat kapag tayo nananalangin, looking up to the heaven. Nasaan po ba yung heaven? Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Ito po yung unang ginawa ng Panginoong Hesus bago siya naghimala. Bago naghimala po, bago po dumami yung tinapay at yung isda, ay ito po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? Siya po ay tumingala sa langit. Yun po yung unang ginawa. Amen? Tumingala ang Panginoong Hesus sa langit. Sabi diyan, tumingala siya sa langit. Ngayon, ang question nga po, nasaan ang langit? Ang langit nasa taas. Tama po ba? Wala po sa baba. Ibang langit yan. Amen? Yan ay dagat-dagatan. Yung nasa baba, dagat-dagatan. Yung nasa taas ay langit na bayan na pinangako sa mga anak ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah. So, yun po yung gustong i-highlights ng Panginoon sa atin. Na kapag tayo nananalangin mga kapatid, dapat nakatingala tayo sa langit. Amen? Nakatingala tayo doon. At tayo ay humihiling sa Ama. Amen? Tayo nananalangin sa Ama. Father God, ito po ang aming mga panalangin. At kapag tayo tapos ng manalangin, inaangkin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hihingi natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Pero pag tayo nananalangin sa ating Amang nasa langit. Hallelujah. At pangalawa, dito sa verse na ito, na pinag-aaralan natin sa Matthew chapter 14, verse 19, ay ang ginawa ng Panginoong Hesus ay nagpasalamat. Amen? Nagpasalamat na kahit wala pa. Kahit di pa nangyayari, nagpasalamat na. At yun po yung gustong-gusto ng Father God. Hallelujah. Na dapat na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Na kapag tayo nanalangin na nakataas sa itaas, tayo nanalangin sa itaas, above on the heaven, tayo nanalangin. Pagkatapos ay nung tayo manalangin na, nagpasalamat na tayo sa Diyos. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon na dapat nating ginagawa ng mga Kristiyano. Na nalangin pataas, hindi pababa. No, para mga hapon hay, arigato. Hindi po ba? Yung mga hapon kasi ganun tumutungo, hindi po ba? Ibig sabihin, they are bowing down dun sa they are respecting to someone. Amen? Pero tayo po, ang Diyos natin nandun sa langit na bayan. Kaya how to respect them is, pag tayo nananalangin, sa itaas, para po may respeto natin ng ating Diyos. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat, siya po ay nasa langit na bayan. Amen po ba? Ngayon, dito po naman sa Mark o Marcos, sa pangalawang book ng Bagong Tipan, Mark chapter 7 verse 34. Dito po, ang senaryo po ay nagpagaling si Jesus ng isang pipi at bingi. Pipi daw po at saka bingi, yung pinagaling ng Panginoong Jesus. Paano pinagaling ng Panginoong Jesus ito mga kapatid? Tingnan natin kung paanong ginawa uli ng Panginoong Jesus bago niya pinagaling itong pipi at bingi. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Tumingala si Jesus sa langit. Tumingala na naman ang Panginoong Jesus sa langit. Nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, ipata, na ibig sabihin, mabuksan ka. Amen? Yun daw po yung ibig sabihin ng word na yun, na ifata, kasi double F. Amen? Ibig sabihin daw po ay mabuksan ka. Kung sa madalit salita ay ikaw ay pinagaling o pag pinagaling ka na. Amen? Hallelujah. Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Unang-una, lagi niyang ginagawa. Tumitingala siya sa Father God at nananalangin. Amen? Ang titingnan po kasi natin dito, mga kapatid, ay yung nasa Biblia. Paano ba yung pananalangin?
Amen? Mayroon po bang nakalagay na kapag nanalangin tayo ay nakatungo sa lupa? Yung word na ganon? May word po ba na ganon na kapag tayo nananalangin ay tayo ay tumungo sa lupa? Wala po. Anong nakalagay sa Biblia? Tumingala sa langit. So what we need to do, sundin natin yung tinapos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. At ang sabi pa rito, sa John chapter 11 verse 41, ang senaryo po naman dito mga kapatid ay muling binuhay si Lazarus. Muling binuhay si Lazarus ng ating Panginoong Hesus. Kung natatandaan nyo po ay namatay physically si Lazarus at binuhay ng ating Panginoong Hesus. At tingnan natin kung paano muna ang ginawa ng Panginoong Hesus bago niya binuhay itong si Lazarus. Ang sabi sa John chapter 11 verse 41, kaya inalis nila ang bato kasi nasa kuweba na, nakalibing na si Lazarus. Kaya may mga sumamang mga tao doon sa Panginoong Hesus kasama si Marta at si Maria. So binuksan nila yung bato. Tinanggal nila yung bato doon sa kuweba. Kaya ang sabi doon, kaya inalis nila ang bato. Ito ang ginawa ng Panginoong Hesus. Buksan nyo po dyan sa mga Biblia ninyo para nakikita po ninyo. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay tumingala si Hesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo na ako. Amen? So dalawang bagay pala ang kinakailangan ginagawa ng mga Kristiyano kapag tayo nananalangin. Yung tamang pananalangin. Yung tayo ay tumitingala sa langit at tayo nagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Hesus dahil dininig niya na ang ating panalangin. By faith yun. Faith naman yung kasunod na tinuturo ng Panginoong Hesus. Faith. Amen? Na hindi pa natin na re-receive, wala po tayong nakikita. Amen? Ay naniniwala ka na ginawa na ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba mga kapatid? Dalawang bagay lang ang gustong ipaunawa ng Diyos sa atin ngayong taong 2024 mga kapatid. Amen? Yung tamang pananalangin, pag nananalangin, tayo tumitingala. Amen? Hallelujah. At pangalawa ay tayo ay nagpapasalamat. Amen? Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil dininig na niya ang ating panalangin. Amen po mga kapatid? Yung po yung dalawang bagay na ginagawa ng mga Kristiyano. Amen? Kapag nananalangin. Hallelujah. Nananalangin tayo na dumadaing tayo sa Diyos. Nananalangin na tayo ay, sa pananalangin natin, tayo ay dumadaing sa Diyos at nagpapasalamat. Prayer with supplication. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. And sa conclusion, magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng pananalangin. At kung paano si Jesus nanalangin sa Ama, He is looking above, not on the ground. So let's do it. How to pray Jesus. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung paano ang Panginoong Hesus nanalangin, let's do it. Kasi yun yung tama. Yung ginawa ng Panginoong Hesus, yun ang tama, how to communicate to the Father. Amen po ba? Kasi ganun ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko po, marahil ay ito ay bago sa pandinig natin. Dahil as I said nga po, ako din dati ay ganun din ang aking kaalaman. Nanalangin sa Father God. Dininig na ng Father God ang kanyang panalangin. Amen. Nawa po ang mensahe ng Diyos ay pasensya na po kayo mga kapatid, sa kwarto ay nawalan po ng data kaya lumabas po ako dito sa labas ng kwarto. Sige. Ayan, pasensya na po kayo mga kapatid kasi dun sa loob ng kwarto po ay nawalan po ng signal. Sige po, tayo po yung mananalangin na. Lumabas po ako sa kwarto. Sige po mga kapatid, samahan niyo po ako manalangin. Father God, maraming po salamat Panginoon. Minsan pa sa umagang ito Panginoon. Tunay nga o Diyos na nais nyo kaming turuan pa ng maraming bagay
tamang pamamaraan ayon sa inyong ginawa nung kayo ay nagkatawang tao, Panginoon. Salamat nga po, O Diyos, sa inyong mensahe. Salamat sa inyong salita, O Diyos, na patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Upang kami ay makaunawa ng tamang ninyong pamamaraan kung paano ang ginawa ninyo nung kayo nagkatawang tao, Panginoon. Hayaan nyo nga po, O Diyos, ang mensaheng ito ay patuloy po na magkaroon ng full revelation sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito dahil ang inyong salita ay nahayag sa kalagitnaan ng bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, pag-uumpisa ng araw ng mga kapatiran, Panginoon, sa bansang Pilipinas at sa iba pang mga bansa na umaga na, Panginoon, ay dalangin namin, O Diyos, na patuloy, O Diyos, ang inyong pagsama sa kanila, Panginoon. Patuloy ang inyong pagkilos sa kanila. Hayaan niyo nga po, O Diyos, lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, ay patuloy po ninyo silang samahan, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. At hayaan niyo naman po sa amin na dito sa Middle East at sa iba pang mga bansa na patulog pa lamang, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, na sa pagtulog ng bawat isa, Panginoon, ay hayaan niyo po na bigyan niyo po, O Diyos, ng mga makalangit na panaginip, O Diyos. At hayaan niyo po. Sige po, ituloy po natin. Maraming po salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kayo mabuti at tapat. At sino man ang mga nangangailangan ng kagalingan right now by faith sa pangalan ni Jesus, ay tanggapin po nila, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, katulad ng binanggit nyo, Panginoon, doon sa mga pinagaling ninyo, sila'y pinagaling hindi dahil sa kayo makapangyarihan, kundi pinagaling nyo sila dahil sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Dahil naniniwala kami, O Diyos, na by faith, Father God, ay magagawa nyo yung mga bagay sa bawat isa amin ayon sa inyong kalooban lamang, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain nyo po ang bawat isa. Pagpalain nyo po lahat, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos. At patuloy ang kagalakang kapayapaan ay patuloy po naming maranasan. Ito po, O Diyos, ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa bawat isa, mga kapatid, at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Pasensya na po kayo dito sa aming signal. Nagkaroon po ng problema ngayon. Amen. Hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng problema po ang ating signal. Dito rin po sa amin, dito sa UAE po. Salamat sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon at muli ay maligayang bagong taon sa bawat isa. God bless po to everyone.